Oy, naalala nyo mga kababayan kung paano po pinahiya, kung paano po pinagtawanan at kung paano ginawa ng kwento ni Sara Duterte nung nakaraang eleksyon itong si Congressman Abante. Sila nila Congressman Joel Chua ay pinuntahan pa mismo doon sa mga rally ni Isko Moreno. Akalain mo pala mga kababayan, ngayon ay iprinukla po na panalo at aabante na nga itong si Benny Abante sa Kongreso. Eto palang pambato nila Sara at Nisko ay isa palang tsekwa. Paano mo nalaman, GP, na yan ay isang tsekwa? Oh. Sabi dito, Comelec Division declares Abante winner in Manila's 6th District. Representative Bienvenido Benny Abante Jr. has officially been re-elected Congressman of Manila's 6th District after the Commission on Elections 2nd Division declared his rival's certificate of candidacy void. Parang nakaya Benny Abante ang huling halakhak ha. Biruin mo yung anak niya spokesperson ng House of Representatives. Tapos ngayon mga kababayan si Benny Abante, sabi niya, Comelec on Wednesday announced that Abante's rival Luis Joey Chua Uy has been declared a non-candidate as his COC was voided. This paved the way for Abante who has been in position since 2019 to be declared as the duly elected member House of Representatives 6th District of the City of Manila. The decision can still be appealed. Abante was one of the co-chairman of the formidable House Quad Committee that launched a high-stakes probe into the controversies surrounding former President Rodrigo Duterte. Mga kababayan, ano ba nangyari dito kay Uy talaga? Kasi sabi dito, siya ba ay natural citizen? Hindi. In the decision shared to the media, the poll bodies division ruled that Chua Uy was not a natural born citizen but rather a naturalized citizen. So magkaiba po yun. Mga kababayan, ano ang pinagkaiba nito? Halimbawa, ito ang pinaka-eksakto po na may papaliwanag ko dito, itong mga basketball player. Alam po natin na maraming mga basketball player dati na naging naturalized Filipino player, di ba? Katulad po nung huli, itong si Justin Brownlee. So siya mga kababayan, kahit naturalized citizen na siya, hindi pa rin po siya pwedeng tumakbo. Okay? Kailangan natural born. Dito talaga pinanganak. At ang matindi pa kasi dito, sabi rito, the Comelec said when Chua Uy was born on March 15, 1962, his father was a Chinese citizen who became a naturalized Filipino on 28 of August 1967. So hindi talaga pinanganak. 'Di ba? Hindi siya natural born citizen bagkus siya ay naturalized citizen. Mga kababayan, nakuha niya 'yon, na-acquired niya dahil sa pamamagitan ng batas, 'di ba? Sa Kongreso, kagaya po no, kung naalala ninyo yung yung Chinese nung nakaraan, nasangkot pala sa nagkumukobra ng pera daw ni Anson Ke, 'di ba? Mga kababayan, na yung mga senador natin ay gusto nila na maging naturalized Filipino citizen, yung Chinese na yon. Pero ibinito ni Pangulong Bongbong Marcos kasi maraming anomalya, maraming mga hocus-pocus. So ganun din po yun, mga kababayan, hindi pala yun pwedeng tumakbo kapag ikaw ay na-acquire mo lang ang iyong pagiging Filipino citizen via naturalized. Kailangan ito ay pinanganak ka po talaga dito. Pero sabi daw nito mga una nung tumatakbo itong si Uy, accordingly, both parents were non-Filipinos when
non-respondent was born, thereby precluding the latter from being considered a naturalized or natural-born Filipino, since natural-born citizen requires that the individual be a citizen of the Filipino from birth without having a perform on any act to acquire or perfect such citizenship. Respondent cannot validly claim natural-born status. Sayang ang pera. Sorry. Sayang ang pagod. His identification certificate, which recognized respondent as a citizen of the Philippines solely by virtue of being the legitimate son of Uy Ho, a naturalized Filipino citizen. This document confirms that respondent citizenship was not acquired by birthright but derived from the naturalization of his father. Tapos kanina sabi ni Cardema, mga kababayan, inuusisa niya rin to. Masyado talagang epal. Biruin mo, hindi niya na nga kayang asikasuhin, hindi niya na nga kayang sagutin yung problema nila. Nakikialam pa sa problema ni Abante. 'Di ba? Yung problema ng kalaban este ni Abante. Mga kababayan, na pinag-iinitan daw yung mga tawag dito, mga supporter daw ng mga Duterte. Hamag ka. Paano mo sinasabing pinag-iinitan? Anong gusto mo? Gawin ba ng COMELEC na payagan na lang itong makaupo na hindi naman ito natural-born citizen? Sabi niyang ganun, bakit daw hindi i-recognize? Pinanumpa na daw ito, mga kababayan. Natural. May requirements. Natural. May qualification ang pagtakbo ng isang individual. Kailangan ikaw ay natural-born Pilipino. Ang pinaka nito, mga kababayan, katulad po ito nung tinatawag natin na pag-acquired ni Alice Guo ng kanyang citizenship. Bakit po siya na-disqualified? Bakit po siya tinanggal sa pagiging mayor? Dahil, mga kababayan, mismong si Alice Guo, 'di ba? Siya po ay ipinanganak, mga kababayan, na isa talagang Chinese. Ang nanay niya ay Chinese, ang tatay niya ay Chinese. Tapos pumunta sila sa Pilipinas. Di ko alam kung paano nila nakuha yung kanilang 'di ba, yung birth certificate. Na alam naman natin marami doon sa Davao. 'Di ba? Nung panahon na Digong, at marami namang nahuli doon, halos 2,000 na fake birth certificate na pinapagamit sa mga Chinese. Ngayon, mga kababayan, dahil nga po dyan, kitang-kita na si Alice Guo, kung ginawa, ni-revoke yung kanyang position, 'di ba? Na siya po ay hindi naman po naturalized born Filipino. I mean, siya ay natural born Filipino citizen. Siya po ay naturalized, mga kababayan, deprived from acquiring act. Tawag dito. Na ibinigay lang sa kanya. 'Di ba? Hindi po ito dahilan ng kanyang pagkapanganak na siya po ay Pilipino na. Dahil Pilipino ang nanay niya, ang tatay niya, hindi ganon. Na siya po ay pinanganak sa Pilipinas, hindi po ganon. Nakuha lang po nila yon dahil sa proseso. Okay? Kumbaga sa Bagyo, mga kababayan, yun po ay DIY. DIY na Bagyo. O DIY na birth certificate lang din. Hindi, wag. Wag naman DIY na birth certificate. Kumbaga, yung kanyang citizenship po ay hindi po organic. Okay? Yun po, mga kababayan, yung certificate niya, yung kanyang yung citizenship niya ay nakuha lang po yun, dumaan po sa proseso. Ibinigay sa kanya.
Di natin alam kung paano nakuha yon. Diba? So kung mas maganda pa nga kung tutuusin kay Uy eh. Dahil kay Uy, mga kababayan, yung tatay niya talaga yung nakakuha ng naturalized birth certificate, 'di ba? Or naturalized being a Filipino. Oh, naturalized Filipino citizen yung tatay niya. So, therefore, mga kababayan, siya din yung kanyang birthright derived from naturalization. Oh. Si Alice Guo, hindi naman po yung tatay niya, hindi naman ata yun yung tatay niya ba? Ganun din? Na naturalized Filipino citizen, hindi naman eh. Parang Chekwa talaga yung tatay niya eh. Tapos, nakakuha lang sila ng birth certificate, mga kababayan, ito ay dinoktor. Made dinoktor talaga. 'Di ba? Sabi ni Bert Boss, sa totoo lang binalahura ng mga Duterte ang gobyerno natin. Kinana, pahalik-halik pa sa bandila natin, correct? Sabi ni Michael Aluwag, aha, nadali pa siya DIY. Di ba? DIY naman talaga yung kay Alice Guo eh. Do it yourself, di ba? O sabihin natin hindi DIY. Do it by what? By whom? Yung koneksyon. Pero, on the latter part, at the end of the day, mga kababayan, yun ay binawi pa rin sa kanya. Diba? Kaya nga po, sa ngayon ay, ano nangyari kay Alice Guo? Natanggal sa pagiging mayor. Diba? Tapos hindi na ata siya pinayagan nung tumakbo siya ulit. Meron dito sinabi si Abante kanina, mga kababayan, tuwang-tuwa talaga si Abante. Ano pong nangyari dito? Sabi ni Abante ay ito. Sabi ni, iba naman to, patay naman itong pinag-uusapan dito. Sabi ni Abante, mga kababayan, talagang siya daw po ay tuwang-tuwa, hindi niya raw inaasahan ito. At nagpapasalamat daw po siya doon sa kanyang mga constituents na talagang gustong-gusto po siyang manatili. Muntik ka na doon. Mabuti na lang, mga kababayan, sana man itong sila Isko, kung sino yung patatakbuhin nyo dyan para hindi sayang ang boto, para hindi sayang ang pera, sana naman yung Pilipino talaga. Diba? Sabi ni Eileen, God said, you can never put the good man down. God bless you, Kong Abante. Pero nakakapanghinayang, di ba? Pero ngayon, mga kababayan, sa pagdeklara po ng COMELEC na siya po ang nanalo, dahil na-void nga yung certificate of candidacy at pagkapanalo na itong si Uy, si Abante na ulit, mga kababayan, ay balik Kongreso. Pagbalik Kongreso, balik ang ligaya. Di ba?